Dear Kuya Poy, ako po si Mira, 24 years old, taga dito sa Cainta, Rizal. May boyfriend po ako at mahigit 2 taon na kaming magkasama. Pareho na po kaming may trabaho, pero masasabi ko na mas stable at mas malaki talaga ang kinikita ng boyfriend ko. Active po kami pareho sa relasyon namin, lalo tigit pagdating sa, alam nyo na, yung sa pagiging intimate sa isa't isa. Pero sa kabila niyan, hindi pa rin kami magpasa hanggang ngayon nagsasama sa ilalim ng iisang bubong. Kuya Poy, dumadating na yung punto na gusto nang magka-baby ng boyfriend ko. Habang ako naman ay aminadong hindi pa talaga handa. Tinanong ko nga siya minsan kung sakali ba na kami ay magkakaroon ng baby, saan ba kami titira? Ang sagot niya, sa bahay daw nila. Doon po ako medyo napigilan. Kuya Poy, paulit-ulit ko kasing sinasabi na ayaw kong tumira hanggat maaari sa bahay nila o kahit nga sa bahay namin ng pamilya ko. Kaya kung sakaling makabuo kami ng baby, gusto kong bumukod na kami. Yung kami na ang magtataguyod ng sarili naming buhay. Hindi yung merong mga nakikialam o may nakakakita sa bawat ikinikilos namin. Pero ang sabi naman ng boyfriend ko, okay naman daw ang mga kasama niya sa bahay. Lalo na yung may alam sa pag-aalaga ng baby namin kung sakasakali. Para raw may makakatulong kami at meron ding gagabay sa aming pagsasama. Para po sa akin, Kuya Poy, hindi naman ibig sabihin na kung bubukod kami, ay ayoko na magpasakop sa guidance ng parents ko at sa parents niya. Hindi naman po sa ganoon. Of course, i-acknowledge po namin ang pag-alalay nila at dapat ganoon. Nga lang, pwede naman kasing pumunta na lamang sila, tumawag, o malapitan din namin kung kinakailangan. Ang gusto ko lang talaga, Kuya Poy, ay yung privacy at sariling buhay na kasama ang bubuin naming pamilya. Lalo na kung anak na rin namin ang pag-uusapan. Kuya Poy, mali po ba? Mali po ba ang kagustuhan ko na kami muna ang bumuo ng pamilya namin sa sarili naming kakayahan? O hindi lang po talaga kami nagkakatugma ng priorities sa ngayon? Magbabago pa po kaya ang pananaw ng boyfriend ko sa usapin ng pagbukod namin? O baka naman, Kuya Poy, meron pa kaming ibang mga bagay na kailangan na mas paghandaan pa. Marami pong salamat sa pagkakataong mabasa ninyo ang kwento kong ito. Umaasa po ako na sana ay mabigyan ninyo ako ng payo. Hanggang dito na lamang po muna ang aking storya. Lubos na gumagalang, Mira. At napakinggan nga po natin ang kwentong ipinadala sa atin nitong si Mira tungkol sa kanilang plano nitong boyfriend niya na bumukod na. Plano ni Mira na bumukod na ayaw ng boyfriend niya. Ayan, hindi pa sila magkasundo doon sa parting yon. Lalong-lalo na raw kapag nabiyayaan na nga raw sila ng baby dahil nga ay active ang kanilang sex life nitong si Jowa. Pero teka muna, Mira at sa mga katulad ni Mira, bakit ka nga ulit magbe-baby? Natanong mo na ba yan sa sarili mo? Bakit ka mag-aanak? Dahil ba gusto ng boyfriend mo? Dahil ba gusto mong pagbigyan lang siya? Dahil mahal mo eh. 'Di ba? O dahil handa ka na talaga at pareho kayo na handa na ng partner mo.
Alam mo, the list of questions goes on, Mira. Kaya please, parang ang dami-dami pang mga ang dami-dami pang mga katanungan na kailangan isa-isahin din ng sagot bago kayo magpatuloy diyan sa inyong mga pinaplano. Bubukod ba? Kayo ba ay magbe-baby na? Yung mga ganyan dahil gusto niya na, gusto ko ba rin to? Yung mga ganyan, kala mo simple lang. Pero alam mo, hindi kasi pwedeng hindi seryosohin ng usapin ng pagdadala ng isang buhay dito sa mundo. Lalo na if you are not emotionally, spiritually, and physically ready pa talaga. O isang buhay ang pagkakaroon ng anak na ipagkakatiwala kasi sa'yo. Hindi pa pwede ito na dahil nga sa sabi mo nga ay active ang lifestyle, ang love life ninyong itong si boyfriend, sige maganda magka-baby na tayo. Hindi ito parang bahay-bahayan na lang. Ha? At para sa mga magkakarelasyon dyan, gusto ko magka-baby para mas sweet na, para ganyan. At pagka nag-away kayo, kapag ayaw nyo na, nasan si baby? May iwan dun sa gitna habang nag-aaway kayo. Yung iba pa nga, Mira, nakikita mo ba? Sa mga kwento, sa mga balita, iniwan yung anak doon sa lolo, sa lola. Naghiwalay yung mag-asawa, may kanya-kanya na ring mga jowa na ulit. May kanya-kanya ng mga pamilya. 'Di ba? I don't think ganun na ka-stable itong inyong inyong mga plano para sa kinabukasan na sinasabi ninyo. Alam mo, meron kang binanggit kanina dito sa kwento mo na sabi mo ay mas malaki yung kinikita nitong si boyfriend kumpara sa'yo. Yan, medyo hindi ka pa okay, di ba, sa sahod mo, sa work? Baka gusto mong ayusin muna yan. Hindi para sa inyong magjowa o hindi para sa future ninyo. Ayusin mo muna para sa sarili mo as an individual. And at 24 years old, ikaw ba sa tingin mo ay talagang ready na at na-experience na ang lahat? Kahit papaano ba, ikaw ay, although hindi naman natin, sabi nga nung iba, hindi mo naman obligasyon na isole ang mga pabor sa iyong mga magulang. Pero at least, nabigay mo ba yung atensyon man lang, yung care, yung serbisyo sa mga magulang mo? Pagkatapos mo mag-aral, nagkatrabaho ka lang, nakalimot ka na. Diyan ka na lang lagi sa boyfriend mo, hindi maganda yun. 'Di ba? Napakarami pa na mga aspeto sa buhay kaysa yung pag-aanak agad ang iniisip nyo at yung pagbukod na pinag-uusapan ninyo na hindi nyo pa nga mapagkasunduan sa ngayon. Yang usapin ng pagpapakasal, wala ba kayong plano na magpakasal muna at gawing opisyal ang inyong pagsasama? Oo, gagaya ba kayo doon sa iba na ano ba ito? Alam mo yung iba kasi hindi nagpapakasal, nagbe-baby dahil natatakot sila doon sa commitment na baka raw magkamali sila. Kapag hindi ka pa naman pala sigurado, bakit ka magpapakasal na agad? 'Di ba? Yung mga ganyan, teka lang. Mira, wag na muna yan ang isipin mo. Kaya kung ako sa'yo, ayusin ko muna yung career ko, bago tayo maging very intimate na naman sa isa't isa at maging active ang ating sex life, boyfriend. Teka, baka nga makabuo tayo, baka makasira pa ito doon sa binubuo ko ring career. 'Di ba? Hindi ko sinasabing makakasira ang baby pero baka meron ka pang pwedeng i-push Pwede mo pang pagandahin at mas i-ready pa yung sarili mo. Financially, mentally, spiritually, ayan, psychologically, lahat na may ali-ali. 'Di ba? Nyo muna, i-enjoy nyo na muna yung pagsasama. Hindi yung dahil sa nag-e-enjoy kayo sa kama, akala nyo kayang-kaya nyo nang mag-baby. 'Di ba? Alam mo kapag nandyan na ang baby, tuloy-tuloy yan. Habang buhay na, palaki ng palaki ang gastos sa kanya. Hindi nga open yung boyfriend mo sa pagbukod. Makikitira kayo doon sa bahay ng parents mo o sa parents niya. Ikaw, sabi mo, hindi ka nga komportable na makitira sa bahay nila. 'Di ba? At kahit nga sa bahay ninyo, ayaw nyo nang napakikialaman. Hindi pa.
O hindi pa. O baka nga rin hindi lang sinasabi sa'yo ng boyfriend mo na hindi pa siya ready rin na bumukod kasi gastos na rin agad yan para sa inyong dalawa. Kaya nyo na nga ba talaga na tumayo sa sarili nyong mga paa? 'Di ba? Baka nagmamadali lang kayo. Kaya, teka lang. Relax lang muna kayo dyan, Mira and boyfriend. Ingatan ninyo na makabuo ng baby at baka madamay siya sa problema ninyo na hindi pa nga maayos ngayon. 'Di ba? Mas maganda na paigihin, patatagin nyo pa ang inyong mga career, makapag-ipon, mas mag-mature pa kayo as individuals, hindi lang bilang mga mag-partner, 'di ba? Dahil hindi sasapat yung kilig na kilig at sobrang mahal na mahal kita as in sobra. Yan, yung mga ganyan. Alam nyo, kailangan matatag din kayo sa problem solving. Ayan, habang kayo ay tumatanda. 'Di ba? Yan yung mga maturity na binabanggit natin. Okay, i-ready nyo pa ng husto ang mga sarili ninyo, Mira and boyfriend. At balikan mo yung dahilan kung bakit nga gusto mo nang bumukod, bakit nga gusto nyo nang magka-baby. Darating tayo dyan. But I don't think sa ngayon, Mira, ay kailangan nyong i-push yung pagbukod, yung pagkaka-baby agad. Patatagin muna ang isa't isa at mas kilalanin pa. Oo, masyado pa maaga para pag-isipan niya. Napakarami pang mga tanong. Okay, mag-usap ulit tayo kapag yung mga tanong na ibinato mo dito sa ating programa ay nasasagot mo na rin. Nasasagot mo na at kayang-kaya mo na. Then, only then na masasabi ko na ready naman na talaga pala kayo. Sige na, push na. Magsama na, magpakasal na, bumuo na ng sariling pamilya. Ayan, pero sa ngayon na hindi pa konkreto ang inyong mga desisyon, huwag na muna. Ipagpaliban niyo muna yan. 27 minutes makalipas ang 12:00 ng tanghali, mga kapatid. At dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.